10 halaman na sobrang invasive, ano. I don't know kung magiging advantage to o disadvantage, ano. Kasi pag sinabing invasive, parang negative yung dating, ano. At yung mga plantlets po na namuon yan sa dahon, tingnan nyo po ito, napunta dun sa ating mga cactus, ano. Tura niya, para siyang mga ivy, no, na talagang ang bilis dumami. Kung saan mo makikita to. Minsan, sa pots na... Hello everyone! This is Hermes Unaho of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Ito po yung mga halaman na invasive. I don't know kung magiging advantage to o disadvantage, ano. Kasi pag sinabing invasive, parang negative yung dating, ano. Pero may times na pabor dahil mabilis lumago, mabilis dumami. Pero pag sinabing invasive, parang sumasalakay, ano. Or parang talagang yung garden nyo talagang napuno na. At yung garden nyo talagang nilukob na ng mga halamang ito, no. Na minsan, yung ibang halaman parang nagiging hindi na maganda, no, sa paningin natin. Or nagiging cause para makapatay ng ibang halaman. So, ano-ano kaya yung mga halaman na yan, ano? Meron kaya kayo niyan sa inyong garden at pinoproblema nyo din ba yan? Ngayon, malalaman nyo sa video na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. We're back mga ka-MTP at ngayon nga pong araw na to pag-usapan natin, ano, 10 halaman na sobrang invasive, ano, o talagang bilis lumago, parang mga damo-damo na nga rin yung iba dito, no. At minsan nahihirapan tayong tanggalin kasi pabalik-balik sila sa ating garden. Meron namang ilan na tinuturing nating houseplants, ornamentals na nagdadagdag ganda, no. Pero kung halimbawang sobrang lago na at mahirap ng kontrolin yung pagdami, pangit ng tingnan, ano. Iikot tayo sa ating garden at papakita ko sa inyo yung mga halaman na yan para in any case na meron kayo, alam nyo na ito pala invasive, kailangan trim lagi, putol lagi, or kaya tanggalin lagi, ano. At tara, simulan na natin, sama kayo. Sa una po nating halaman ay ang mga potos, ano, yung mga Epipremnum aureum, yun yung tawag dyan, ano. At yan, napakaganda po ng mga potos at gusto natin talaga ito lumago, ano, dahil maganda yung mga benepisyo niya, no. Pero paano gagawin natin kung yung potos nyo saksakan na ng dami, no, at talagang nilukob na yung buong kabahayan nyo. May mga times pa nga ako dito na nilagay ko sila dun sa ating display area, no, para merong shower na itsura. At dahil ito'y humahaba na ganyan, minsan po kung saan na nakakarating, no, na halaman. At minsan kasi ito, kapag yung kanilang pinaka nodes ginapang nila yan sa lupa, parang nagiging layering, tumutubo po yung roots. And minsan kapag halimbawa nakatubo yan sa ibang paso, pag tinanggal mo, apektado yung tinataniman, ano. So nagiging invasive din yung ating mga potos kapag halimbawa pong sobrang dami na, no. At hirap kontrolin minsan. Pero ito, nakakatuwa dahil pwede mo namang pamigay kung sakali, maraming tatanggap niyan, ano. Kasi isa sa mga kilalang ornamental plants, isa sa mga kilalang indoor plants, house plants. So maraming magkakagusto, or kung halimbawang sobrang dami niya, pwede nyo rin pagkakitaan, ano, at ibenta. So maganda, no, positive yung ating feedback kapag naging invasive itong potos, ano. Sa pangalawa nating halaman ay ang mga Philodendron micans, no, micans, no. Sila po ganun din, vining plants na talaga namang gustong gusto dahil dun sa kanyang kakaibang itsura, no. May pagka velvet yung dahon, and sa likod ng kanyang dahon iba yung kulay, ano. Kapag natapat sa araw, merong binibigay sa ating kakaibang attraction. Kaya po maganda rin, ano. Pero kung halimbawang dumami, parang gubat-gubat at di nyo na maiayos, ganyan po yung nangyayari, no. May pagka invasive siya. Katulad po ng potos,
medyo positive pa rin naman dahil kapag lumago ito, maaring yung itanim, maaring yung pamigay, benta, maraming tatanggap po niyan, ano. At yan, maganda yung hugis yung kanyang dahon, may pagkapuso, and ang ganda nung design, ano, kaya maraming nagkakagusto. And isa po ito dun sa mga masasabi natin na kapag talaga lumago, tuloy-tuloy, ano, at madaming mag-produce ng dahon, madaming mag-produce ng mga stem nila, no, kung saan-saan rin po yan nakakarating. Minsan makikita nyo na gumagapang na pala, no, kung saan-saan, and tumutubo na, no. So ayan po yung pangalawa nating halaman, yung Philodendron picans. Sa pangatlo nating halaman, ito pong blue ternate, ano, o ternate, yun tawag dyan, ano. Actually, maganda po ito, no, na meron tayo kasi ito ang daming benepisyo, no, na taglay. Pero kapag naging invasive po siya, kita nyo yung kanyang pinaka stem, ganito po nagiging magulang, ano. Tapos eventually yung pinagkakapitan niya, kung halimbawa puno or another plants, maaari niyang patayin, katulad po yung nangyari dito sa ating pinagkapitan niya gumamela, no. So kailangan ito trellis, no. Meron kayong bagingan, tapos doon yung ilagay, ano. Although maganda marami kayo nito, itong ating tinatawag na blue ternate, kasi gamot yan dun sa may diabetes, mataas na cholesterol, maraming benefits yan, ano, health benefits. Kaya lang po, make sure lang na natitrim siya, no, dahil ito po, sabi ko nga, hindi naman na itatanim minsan yung stem. Ito po ay naitatanim namin sa pamamagitan ng roots. Unlike nung mga nauna nating halaman, pwede siyang itanim, ano, at ilagay. Ito po kasi, mostly, ang itinatanim, ito pong mga bunga na yan, ayan, mga natutuyong bunga na yan. Yan po yung itinatanim dyan, ano. So, ito, pag kinat mo, wala na, tapon na, no. I don't know, dahil hindi pa ako nakapagpatubo nito at napakahirap magpatubo through stem. So this one, tumutubo sa ating experience yung fruits, at yun ang binubunga niya, doon tayo kumukuha ng buto. Ayan, for example like this, ano, yung ating fruits na yan po yung buto nung blue ternate, ano. And ito pong blue ternate, ganyan po, ano, kasi kung halimbawang ma-occupy niya yung buong plants o yung ginagapangan niya, nakokoveran po ng sunlight, no. At kapag nangyari yan, maaring patayin yung halaman nyo, no. Bukod dyan, kapag lumaki na po yung kanyang mga pinaka stem bagging, yan ay maaring humati po dun sa sustansyang nakukuha ng plants, no. So yan po isa sa mga invasive plants, yan pong ating blue ternate. Ang susunod nating halaman ay yung mother of thousands, ano. Nakakita na ba kayo niyan? Minsan napapagkamalan din itong katakataka, no. Pero yung mother of thousand po, green siya na parang meron siyang mga anak dito, no, sa may pinaka leaves niya, no. Yan yung tinatawag na plantlets, no. At yung mga plantlets po na namuunyan sa dahon, tingnan nyo po ito, napunta dun sa ating mga cactus, ano. Yan, kung saan-saan tumubo, nililipad ng hangin. Kaya napaka-invasive niya po, kasi kapag halimbawang ito sa isang dahon, napakadami po niyan magkaroon ng plantlets, ano, o yung maliliit na halaman na to think na pag nilipad niya, itutubo na lang po kung saan-saan, ano. So ang isang disadvantage, kapag tumubo yan sa isang pot, maaring hatian pa po yan ng nutritions yung inyong halaman. Kaya dapat tanggalin na sila. At yan, kung halimbawa gusto nyo pa rin, yan, pwede nyong itanim sa ibang pot or pwedeng ipamigay nyo na lang, ano, para po hindi masayang. So yan po yung ating isa sa mga invasive na halaman sa ating garden, yung ating mother of thousands. Sa panglima nating halaman, ito pong mother of millions naman. Kung yung mother of thousands nakita nyo kanina, plain green siya, ito may pagka dark, no, na brown. Actually meron pang isang katulad ito, no, na yung hindi makitid o narrow yung kanyang leaves, yung medyo makapal, no. At yon, isa rin yon, mother of
thousands, no? Nanganganak din sila. Meron din silang plantlets sa mga dahon. Ayan. Makita nyo na ganyan sila kabilis. Tapos, may times po nababagsak yan sa mga paso or lilipad, ano. So, ang mangyayari po niyan, yan, tutubo yan dun sa pinaka, yan, pat natutubuan niya or lalaglagan ng ano. And, ang bilis po niyan dumami, no. So, kita nyo, nakarating dito yung isang baby niya, no. At, dyan tumubo. So, yan, kapag halimbawang dumami yan ang dumami, makikita nyo na lang na talagang parang sinasakop niya yung mga garden nyo kasi tutubo siya ng tutubo kung saan saan kahit hindi mo kagustuhan kung saan sila lagay, katulad nito, napakadami, no? At yan, kapag lumaki yan, sobrang daming mga mother of millions na makuha at nawawala na yung mga design o mga ginawa mong arrangement, ano. Kung halimbawa gumawa ka ng isang landscape o this garden na talagang yung plants lang na yun ang dinesign mo, maaaring magkaroon nito. And ito kapag lumaki ay sobrang hindi maganda, no, sa paningin dahil minsan sa arrangement kailangan mataas pero ito kasi tumataas at nagiging minsan ganyan po, yung parang stem niya kung saan saan nakakarating. So isa po sa mga halaman na medyo sumasakop ng ating garden, ito pong mother of millions. Isunod naman natin itong mga bittervine. Ayan, oh. Ayan. So itong mga bittervine na yan, yan po yung tsura niya, para siyang mga ivy, no, na talagang ang bilis dumami. Sa mga case naman po na ganito, talagang dinadamo na natin yan, ano, or parang tinuturing na nating weeds, no, at napakabilis po niyan dumami sa ating garden, ano. Lagi nga po nating nakikita yan na pakalat-kalat, ano, even po sa mga halamang nilalagay natin sa fence, yan po sinasakop rin yan, even sa mga fence mismo, no, o sa mga bakod, sa mga wall. Madalas po kayong makakita ng ganito, no, at ito parang treated na sa kanya is damo, no. Yan, isa sa mga mahirap tanggalin dahil kapag ito tinanggal mo, no, yung mga yan, pati kasama ng mga lahi-lahi niyan, makikita nyo po na ang bilis dumami, no. At talagang makikita nyo na kapag tinanggal nyo yung pinaka halaman at hindi natanggal yung ugat sa mismong puno po nung pinagtanggalan nyo, tutubo yan, ano, lalo na yung magtatag-ulan. Kahit nga po sa tag-araw, matitibay itong mga halaman na to. Kung napapansin nyo po yung mga ornamental natin, madalas na manilaw yung dahon sila. Sobrang titibay po, ano, ng mga bittervine po natin sa mainit na panahon or even sa tag-ulan, mas lalo pa po silang dumadami, no. And sumunod namang halaman itong betel vines din or betel plants ang tawag, or maaring cissus din, no. So hindi natin alam kung ano mga tawag nito sa inyo, no. Pag titingnan nyo ito, malagubat yung itsura ng aming lugar, ano, kasi sinakop na, no. May mga nalalaglag na ganyan, pero ang mismong dahon po niyan is nagiging ganito. Look yan. Ito nyo. So tas yung vine niya ganyan. Maganda yung bulaklak nito pero namimili ng paglalabasan ng bulaklak, no. So sa mga ibang lugar lumalabas yung bulaklak niya ng compact at maganda. So naging ornamental siya, pero sa ibang lugar ang nagiging pinaka-attraction niya lang yung kanyang mga aerial roots na bumabagsak, ano, no. And yan, maganda siya na pang design sa garden or sa bakod. Kaya lang po, kung halimbawang hindi maiyayos, ang mangyayari po niyan is magiging ganyan, ano. So kakainin yung inyong mga lugar, no, at talagang sasakupin, no, yung inyong lugar. So kung halimbawang hindi nyo sila gusto, yan, maaari pong maging nuisance po yan sa inyo, no. Pero sa mga gusto naman, mga ganitong type, yung may mga ganyan-ganyan, maaari kayo mag-alaga niyan, ano. I-trim lang po sila na maganda at bigyan ng direksyon kung sila papunta, no. Sa pangwalo po nating halaman ay ang mga fern, no. Actually, ang mga fern po magandang ipang display, ano, lalo na kung nakapat. Pero kung halimbawa po ang fern nyo mapunta sa iba't ibang lugar, no, medyo invasive po yan, ano. Kumbaga walang direksyon. Maganda po kung halimbawa
Yung fern nyo po kasi, kung halimbawang nalaglag yung mga buto o yung mga spores na tinatawag sa mga ground at tumubo po, pwede nyo bunutin at itanim sa isang pot. Kaya lang po, kung minsan ganyan po yung nangyayari sa kanya, nalalaglag siya kung saan saan. Minsan po sa mga halaman or paso na hindi sila kailangan, nagpupunta rin po sila, Pero sabi ko nga, madali pong i-dispose dahil marami ring may gusto ng fern, maraming mayroong dinidisplay sila sa bahay upang magpaganda. At the same time, napakadaming benepisyo, tinuturing na lucky plants, kaya po marami ang nagkakagusto sa mga fern, And yan nga po, magandang tingnan, malambot yung mga dahon niya, kaya naman po wala kayong problema kung maging invasive sila. Maraming pwedeng gawing plant styling po sa mga fern, Sa pangsiyam nating halaman, ito pong clover plants, yung mga parang yan, clover leaf, Yan, dahil dun sa mga maswerteng clover leaf, yung poor clover leaf, yan po, talagang minsan hindi tinatanggal nung iba, Pero tanggalin nyo na po kasi ang bilis dumami yan. Yung mahalaga lang po dyan yung 4, dahil swerte yun. Pero itong mga clover leaf na to, kung saan saan mo makikita to. Minsan sa pots na hindi naman sila kasama, makikita mo dyan kasi ito parang mga weeds din po kung ituring, merong mga clover leaf na talagang inaalagaan, sa ibang bansa, yung ibang variety, pero this one po kasi, yan po, katulad nito, nangyari, sinakop niya yung ating pot and naagawan siya ng sustansya, yan, namatay yung kanyang halaman nakasama, So maari pong ganyan yung mangyari kung halimbawa pong ma-invade nila yung isang paso, And yung huling-huli po nating halaman, itong Japanese honey suckle, Ito po sa ibang bansa ginagawa siyang ornamental, kasi ang ganda ng bulaklak. Pero po dito sa atin parang damo-damo, na talagang nakakapangit. Actually, may kahawig to yung vulcan plants, pero this one, tingnan nyo po yung dahon niya, medyo ayan, plain lang siya, tapos nakakabuo siya ng mga yan, parang stem, sa bawat isang stem nagkakaroon ng parang karugtong na stem o parang auxiliary na stem, Anyways, yan po, maaari yang pumunta sa halaman katulad po nitong ating isang agave dito. Yan, nalagyan na siya and hindi natatanggal yung mga halamang ito, so naaagawan siya ng sustansya. And kung halimbawa po yung inyong mga plants ay hindi kailangan ng masyadong matubig, ang nangyayari po, nag-hold po itong halaman na ito ng tubig, at nakakadagdag po sa pagkabasa ng lupa. Kaya po minsan ang tendency, maaari kayong mag root rot or stem rots. Isa pa po, nagiging slow grower yung halaman, kapag na-invade, kasi naaagawan ng sustansya nitong mga halamang ito yung mismong main plants mo, At kapag yan ang nangyari, maaaring mabagal yung paglaki ng inyong halaman at maaaring makaapekto yan sa kanila, So kailangan tanggalin din ang mga halamang ito. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog. At I'm sure yung iba sa inyo problema din ito, yung mga invasive plants, At ngayong nalaman nyo na yan, maaari nyo na silang tanggalin yung iba. At yung iba naman na pwedeng ipamigay, pwedeng ibenta, gawin nyo na po yan, At yan, may naiisip pa ba kayo ng mga plants na invasive sa ating garden? Yan, comment nyo lang po diyan, Salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan plants, gardening, at yung iba't ibang kaalaman tungkol sa halaman, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nila po Hermes Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden.
Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!